Hey guys, panibagong update. Kung matatandaan nyo po sa episode 37 kung saan ay nag-propose na nga itong si Paulo kay Secretary Kim or Kim Chu. Guys, yung ring na pinasuot niya kay Kim Chu, yun daw po ay galing mismo sa bulsa ni Paulo Avellino. Kumbaga, yung pag-propose na yun, siya mismo daw yung nag-volunteer na bumili at diretsyo na bigay kay Kencho. Pero yun din ay ginamit talaga nila sa scene na iyon. Sa madaling salita, hindi mismo budget nung sa WWSK, mismo sa personal ni Paolo Avellino. So, totoo pala yung lumabas na bali-balita nun last month ago lang na bumili itong si Pau ng ring para regalo daw kay Kemcho. Ang balita pa noon ay Tiffany & Co. Pero ang totoo raw ay nasa Manila Manila Diamond Gold, whatever. Basta yung ring na iyon, sa madaling salita ay galing mismo kay Paulo. So, totoo pala yung balita noon na niregaluhan pala talaga ni Paulo si Kim. Ano daw ang purpose kung bakit daw ay mismo nanggagaling sa personal na budget ni Pau na hindi niya pinakuha doon mismo sa WWSK, 'di ba nga yung WWSK, 'di ba lahat ng mga may budget talaga yung para sa kanilang lahat ng gagawin. Pero sa usapang singsing na binigay kay Kim na pinasuot sa kanya sa pag-propose mismo doon sa hotel, sa kanya daw galing. Wow, nakaka-amaze naman. Pero yung balita na yan guys, matagal na yan, last month na po yan, na kung sino-sino na lang nagbalita. Kasi nga may source daw mismo ng WWSK na nagsasabi. Kaya kumakalat yung video na iyon. So, kahit sa ganon, di ba, ang saya kasi yung, lalo na yung mga Kim Pao fans na adik sa kanila, sarap lang sa pakiramdam na may mga ganon. Si Paulo naman, sabihin mo napakatahimik na tao pero may mga ganon moves pala siya. Hindi nga natin alam kung ano na yung status level nila. Kasi nga 'di ba sa sunod-sunod mula 28 hanggang 37 walang katapusan yung kissing scene nila, puro mukbang na lang. Eka nga binansagan na nga sila ng mukbang. Dahil nga tapos na yung pag-propose, syempre ang next na noon ay kasal hanggang honeymoon. So tuloy-tuloy ang kanilang kissing scene. Kaya naman ikinatuwa din ng mga netizens, sa daming natutuwa sa kanila. Kilig, hindi lang natutuwa as in kinikilig talaga sa mga scenes nila na sobrang daming pampakilig. But anyways, maraming mga netizens din na nadismaya dahil doon sa mga previews about sa event doon kay Miss Glenda. Pero guys, wag na lang siguro pansinin, focus na lang tayo doon sa coming na movie nila ng Kim Pao. At nagsorry naman si Miss Glenda sa kanyang FB post na wag na magalit, kaya ipinost niya yung flower na during rehearsal. Kasi ang alam ng lahat, walang flower na binigay, wala man lang daw binary flower during the event na habang sumasayaw or nandoon na pumirma ng kontrata. Ang ibang prinsipyo ni Miss Glenda binigay yung flower during the rehearsal, first meet nila. Doon sa caption na nilagay niya, first meet up with Kim Cho, lalo na idol pala ng lola niya. So sa rehearsal pa lang, binigyan na siya ng flower. Ang ganda, kulay pink pa talaga. As in, alam na alam ni Miss Glenda yung kulay talaga kulay ni Kim Cho ng mga flowers So ayan, at hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa kanila na dapat daw doon mismo sa event binigay. At mayroon din akong nabasa na comment na kaya pala ayaw nila, hindi sila pinagsabay kasi nga hindi talaga daw sila pwede magkasabay sa stage. Yun daw yung suggest ng may-ari. Kaya ang nangyayari, nung unang kumanta si Pau, nauuna siyang umalis, hindi na pala inaantay si Kim noon. So, ang nangyayari din, kaya habang nag-event si Kim, umalis na rin daw si Pau kasi nga
individual pala talaga. Pero ang tanong nga doon, bakit pinagsabay sila sa day na iyon na hindi naman sila nagkikita sa stage? So, kaya hindi rin nila masisi ang mga netizens kung bakit ay naki-questions. But anyways, nagsusorry naman si Miss Glenda na sa nangyayari, kaya nag-post na siya ng mga rehearsal, mga video na mini-vlog. Ina-upload na niya para makita, para malinawan din ang lahat. So, yun guys. Doon ako sa ring naman na kinilig dahil sa pagbigay ni Pao na sarili niya mismong budget para kay Kim Cho.